Okay. Ngayong hapon po, yan, magandang hapon. Talagang maganda po ang hapon natin, lalo na at Word of God ang ating pinagtitipon dito, mga kapatid. Dito ba yung keyboard mo? Hapon na. Wala. Okay. Yan po yung topic po natin ngayon, forgiveness. Kapag bago po natin pag-usapan yan, tayo muna po ay manalangin. Yes, Lord, Panginoon, ang aming tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa kabila ng masamang pakalamdaman. Ikaw pa rin po ang nagbigay ng lakas sa amin, Panginoon, upang ako'y makatayo dito at maihayag ng iyong salita. Lord, dalangin ko po na bigyan mo ko ng karunungan, buksan mo aking kaisipan, Panginoon, ang aking mga labi, Panginoon, Lord, upang ang iyong salita ay maihayag ko po sa kanila, Panginoon, Lord. Lord, lagi po ikaw ang aming mapapurihan, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga araw na ibinibigay niyo po sa amin, Panginoon. Patuloy mo akong iyong turuan sa iyong salita na magamit namin sa aming pagkain sa pagkain. Lord, hindi na po dapat kami makinig, bagkus gamitin din po namin po at masunod din po ang nais mo, Panginoon. Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukunan, Panginoon, Lord. Kung nalalayonan po kami sa iyo, Panginoon, Lord. Nakagawa mo po kami ng kasalanan na hindi maganda. Lord, salamat, nandiyan po, Panginoon, dahil laging handang magpatawad sa amin, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat po. Alam po namin na nasa kalagitnaan ka po namin. Sasamahan mo kami hanggang sa matapos ng hapon na ito, Panginoon, Lord. Lord, patuloy ka namin pinupuri, binawaghati, sinasabat na sa sinulat. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi na Amen. Amen. Okay. Napakagandang topic po natin. Siguro lahat tayo makaka-relate. Kumusta po ba ang mga dinadala natin ngayon? Kumusta ba yung mga puso po ba natin ngayon? Meron ba tayo mga tinatago pa dyan na nakatago sa baon? Taon na yung lumipas? Ibig sabihin yung topic natin, forgiveness. Ibig sabihin po, mga kapatid, yung pagpapatawad. Nakalagay po dyan ang forgiveness, the most powerful force in the universe. Pinakamakapangyarihang pwersa sa buong mundo at sa buong sansibuko o universe. Mga kapatid. Minsan, mga kapatid, kino-compare natin yung sarili natin sa iba. Kahit minsan, yung bang tipong siya napakalaki ng kasalanan niya, ako hindi yan. Ako, napakabait ko, ganyan. Mga kapatid, minsan naman kapag meron tayong may nagawa sa ating kasalanan, tapos pinatawad natin, bakit yung iba sinasabi na bakit mo pinatawad yan? Grabe ang ginawa sa inyo yan. Bakit mo kailangan patawarin yan? Hindi naman karapat-dapat patawarin yan. Pero ikaw, pinatawad mo. Mga kapatid, kaya minsan, ikaw magtatanong ka sa sarili mo, bakit nga ba pinatawad ko? Nagkakaroon ka ngayon na katanungan sa isip mo. Kasi hindi po nila maunamaan kung ano po ba yung pagpapatawad. Mahirap magpatawad kung hindi mo nauunawaan kung bakit ka kailangang magpatawad. Kaya may mga ganun, mga kapatid. For example ako, may pinatawad ako, yung isa, pag kailangan mo siyang patawarin, sobra yung ginawa niya sa'yo. Hindi natin naiintindihan kung bakit tayo dapat magpatawad. So ngayong hapon, mga kapatid, ating alamin ang forgiveness, yan, the most powerful force in the universe, kung bakit kailangan po natin magpatawad. Meron po tayong verses dito, yan, nakalagay po dyan sa Matthew chapter 6 verse 12, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ang sabi po sa wikang English, forgive us our debts. Ang kasalanan po
po ay ikinumpara sa kasalanan. Ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So malinaw mga kapatid, lahat po tayo nagkasala. Walang hindi nagkasala. At walang hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So kung tayo nagpipiling perfect mga kapatid, hindi po. Kasi nakalagay naman po dyan, no, ang lahat ay nagkasala. Lahat po tayo ay nagkasala. At walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakalagay din po, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po ang penalty ng kasalanan? Sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So mga kapatid, tayo po talaga lahat ay darating po dyan sa kamatayan ng kumbaga, yan po ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tayo lahat ay dapat mamatay at mabulit sa impyerno. Subalit, merong subalit, sa oras na ang tao ay tanggapin si Kristo, mga kapatid, may subalit. Subalit, kung daw tayo ay tatanggapin natin si Kristo, magsisi at humingi ng tawad sa Diyos, patatawarin tayo ng Diyos. So mga kapatid, tayo daw po, kung ay magsisisi sa ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos tulad ng ating pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Kung pinatawad tayo ng Diyos, dapat patawarin din natin ang kapwa na nakasakit sa atin. Kailangan mga kapatid, patawarin muna po natin ang nagkasala sa atin bago po tayo patawarin ng ating Panginoon. Kaya sa verse 15 nakalagay po dyan, ayan, Matthew 6:14, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Malinaw mga kapatid. Minsan kasi, nakikipag-usap tayo kay Lord, yung ganyan, ganito kay Lord, pero tayo naman, hindi tayo nagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. No? Meron tayo nakasagutan, meron tayo nagtaas ng tingin natin sa sarili natin. Napaka-pride po natin. No? Kaya sabi dyan, may inutos doon sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. No, mga kapatid, kaya ngunit kung hindi nyo ipapatawad ang nagkakasala sa inyo, hindi rin tayo ipapatawarin ng ating Ama nasa langit. Kaya yung mga verses po napakaganda mga kapatid. Yung mga katanungan natin minsan, nandiyan na rin po sa mga verses na sinasabi natin ng mga kapatid. Kaya, ano po ba ang kahulugan ng salitang forgiveness? Sa tingin niyo mga kapatid, ano po ang kahulugan ng salitang forgiveness? Magpatawad. It means completely cancel, burahin. Ganun po ba yun? Tanggalin, kalimutan. Meron po tayong example po dito mga kapatid. Kung isasala natin ang ating cellphone sa halagang 1,000, papaano natin ito matutubos? Di ba tayo nagsasanda po tayo ng cellphone? For example, yung cellphone ko, sinanda po natin ng 1,000 pesos. Ngayon, babayaran natin ang halagang 1,000 plus interest sa takdang panahon. Di ba po yung 1,000 may interest po yun? Hindi ko lang po alam kung magkano interest ngayon sa panahon ngayon. Kapag ito po ay nabayaran natin, mag-i-issue ang pawn shop ng release paper. Ibig sabihin, kansilado na ang utang natin. Di ba pagka punta tayo ng pawn shop, yung 1,000 may interest. Tapos kapag tinubos natin, bibigyan tayo ng release paper. Ibig sabihin daw, kansilado na yung utang natin. Mapapalik sa iyo ang cellphone mo. Ganun po ba ang ibig sabihin ng forgiveness? Hindi po ganun ang pagkakagamit ng salitang forgiveness.
or cancel sa Biblia. Ano ba ang tunay na meaning nito? Halimbawa, dumating ang due date. Dumating po ang due date. Subalit wala nga pong pangtubos doon sa cellphone mo. Ngayon, nag-iisip ka kung paano gagawin mo. May matalik akong kaibigan. Idinaing nyo po ngayon sa inyong kaibigan. For example, may matalik kayong kaibigan. Friend, may problema ako, wala akong pantubos ng cellphone ko. Baka pwede mo naman akong tulungan. Ngayon, sa awa ng kaibigan mo, binayaran ng utang mo, pati interest. So, binayaran niya yung 1,000, saka yung interest dun sa cellphone mo. At ang sabi niya, ang pinambayad ko, hindi mo utang yan sa akin. Regalo ko na lang sa iyo sa birthday mo. Ano mga kapatid? Kayo po ba, kaya mo ba natin gawin yon sa kaibigan natin? Yung sasabihin niya, dumating ang kaibigan mo. At ang sabi mo, sige, babayaran ko ang utang mo. Pati interest, pero wag mo na akong bayaran. Regalo ko na lang yan sa birthday mo. Kung iintindihin at uunawain po natin ng kapatid, ang pagpapatawad ay walang limitasyon. No? Ang pagpapatawad ay walang bilangan. Nakalagay nga po dito sa Biblia sa Matthew chapter 18 verse 21 to 22. Basahin ko po Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po ba patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? Sa verse 22, sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. So si Pedro nagtanong, kahit po tayo, tinatanong po natin sa ating sarili yan, ilang beses ba ako magpapatawad kung paulit-ulit yan ang ginagawa sa akin to? Di ba mga kapatid, kahit tayo natatanong natin sa sarili natin yan, ilang beses ko ba siyang papatawarin? Ilang beses niya na akong ginagawa ng hindi maganda. Pero may sagot po yan, nakalagay po sa Matthew chapter 21 verse 22. Guys, si Pedro din po nagtanong sa ating Panginoong Jesus. Ang sagot po ng ating Panginoong Jesus, sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. So, 7 po times sa 70, 490. Nagkakasala po ba tayo sa loob ng isang araw nun? Di ba hindi po? So, walang limitasyon, walang bilang, walang number. Wala tayong bilangan dito kung ilang beses na nagkasala sa iyo ang tao o ilang beses mo nang pinatawad. Wala pong bilangan ng pagpapatawad, mga kapatid. No? Ang pagpapatawad, forgiveness, alam po ninyo mga kapatid, isa po sa mahirap gawin ay ang magpatawad. Tama naman po, diba? Mahirap po talagang gawin ang magpatawad. Lalo na kung tayo ay nasaktan at nasugatan ng ating mga damdamin. Lalo na kung talagang memorable sa inyo yung mga ginawang hindi maganda, mga kapatid, mo talagang mahirap. Subalit, bakit ba tayo magpatawad? Yan ang tanong, mga kapatid, no? Mahirap magpatawad, pero bakit ba tayo dapat magpatawad? Yung kasi ang minsan minsan nakapagpatawad tayo, magtatanong tayo sa sarili natin, bakit ko siya pinatawad? Ang bigat naman ng ginawa niya sa akin. So, hindi natin alam kung ano ang dahilan kung bakit tayo dapat magpatawad. Una, kaya tayo nagkaroon ng kapatawaran ay sapagkat pinatawad tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan. Inaalay niya ang kanyang buhay, pinako sa krus para tayo magkaroon ng kapatawaran. Pangalawa, ito po ay utos ni Kristo ang magpatawad. Si mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, ibinuwis ang buhay para sa ating mga kasalanan. Tapos hindi tayo magpapatawad. At pangalawa, utos po ng ating Panginoon po ang magpatawad. Meron po tayong illustration dito. Ayan, nakikita niyo po yan. Babasahin ko na lang po yung kwento po niyan.
ni Wilhelm Hamelmann. Ayan, nakikita niyo po yan. Sa Germany, noong pong 1946, may isang pamilya na halos mapatay, lahat ng isang grupo ng kabataang lalaki na pawang membro ng isang gang. Siya po sa kanila ay namatay sa tama ng baril. Si Wilhelm Hamelmann lamang ang nakaligtas. Siya po mismo ay nagtamo ng 4 na tama ng bala. Isa po sa pumatay, sapagkat minor de edad ay nasistensyahang mabilanggo ng 20 taon. Nang matapos po ang kanyang asistensya, hindi po siya mapalaya ng gobyerno sapagkat walang tao o pamilya na gustong kumukop sa kanya na kailangan o requirement ng batas para siya mabigyan ng parol at lubusang makalaya. Ito po ay nalaman ni Wilhelm Hamelmann, ang binaril po ng bilanggo. At miyembro ng kanyang pamilya, Hamelmann, na kung saan siyang sa kanila ay pinatay ng kanilang gang. Subalit nagulat po ang gobyerno, nang sumulat mismo si Wilhelm Hamelmann na ang bumaril sa kanya ay palayain at mismo ang bilanggo ay ibigay sa kanya pangangalaga. So mga kapatid, ito po si Wilhelm Hamelmann po ay may buong pamilya po siya, napatay po. May isang grupo ng gang na pinatay po yung pamilya po ni Wilhelm Hamelmann. Ngayon po, nakulong. Ngayon po, nabigyan po siya ng parol at lubusang makalaya. Ngunit, ito po si Wilhelm Hamelmann po ay sumulat po doon sa bilangguan. At alamin po natin kung ano po ang nilagay niya sa sulat, mga kapatid. Ano po ba ang nilalaman ng ginawang sulat ni Hamelmann na naging daan upang ang bilanggo ay palayain? Nakalagay po, mga kapatid, pakinggan po natin. He wrote in his request, Christ died for my sin and forgive me. Si Kristo ay namatay dahil sa aking mga kasalanan at pinatawad pa ako sa aking mga kasalanan. Should I not then forgive this man? Hindi ko ba papatawarin ang taong ito? Gayong pinatawad din naman ako ni Kristo. Amen. Napakabuting tao, mga kapatid. I-example po natin sa ating mga sarili. Kung tayo po ba ang nasa sitwasyon niya, kaya po ba rin natin yun? Kaya napakaganda example po talaga nito sa pagpapatawad si Wilhelm Hamelmann. Dahil alam niya kung bakit tayo dapat magpatawad. Nakalagay po dyan, si Kristo ay namatay dahil sa aking mga kasalanan. Sabi ni Wilhelm Hamelmann, at pinatawad pa ako sa aking mga kasalanan. So ang Diyos, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, tayo pa kanya na tao, hindi tayo magpapatawad. Lalo na po ito, na pinatay po ang kanyang pamilya. Napatawad niya. Hindi na po siya nag-isip na magdun sa pato ng lubusan sa kulungan. Alam niya po ang dahilan kung bakit po tayo dapat magpatawad. Kung ang pagpapatawad, forgiveness, ang pinakamakapangyarihang pwersa sa buong mundo at sa buong sansinuko o universe, unforgiveness is the most destructive force in this planet and in the whole universe. Ang hindi pagpapatawad ang pinakapangwasak at pinakamapalirang pwersa sa ating mundo at sa buong sansinuko.